Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang long-term solution, mabisang plano ng Pangulong Marcos Jr. para hindi na maulit ang grabing pagbaha sa Bicol Region. So, ano itong long-term solution ng Presidente? Ito yung ginawa ng Marcos Sr. Noong 1973. Nasimulan ito, yung tinatawag na Bicol River Basin Development Program. Nasimula noong 1973, panahon ni Marcos Sr., kailang natigil lang noong 1986. Maganda ang resulta ng programang ito. Gustong gayahin ni Marcos Jr. Okay, pakinggan natin itong pahayag ng Pangulo. Mga lugar, mga Batangas, mga Cavite, nawala kagad ang tubig. Dito hindi nawawala ang tubig. But that's the proverbial problem of the Bicol River Basin. Kaya kailangan talaga natin pag-isipan what are we going to do in the long term, because you cannot expect any changes. Next time it rains, eto na naman tayo. It will be the same situation all over again. So we have to find a long-term solution. Pinag-aaralan ko ito, and I found that in 1973, there was the Bicol River Basin Development Project. Yun lamang, hindi natapos. In 1986, when the government changed, nawala na yung project. So, basta't natigil. So we have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon. So ayan po, Bicol River Basin Development Program. Napakagandang programa ito, panahon ni Marcos Sr. Na yung flood control, isa lang sa aspeto ng programang ito. It's a whole package. Flood control, kasama na dyan, irrigation projects, farm to market roads, marketing, lahat na. Kaya dahil sa magandang plano at implementation ng Marcos Sr., 1973, doon tayo nakaranas ng magandang buhay. Ito yung panahon na nag-i-import tayo ng bigas. Kasama na ito sa ng Masagana 99 noon. Kaya ang dami nating production ng palay noon kasi ang galing ng Marcos Sr. Yung mga malalaking ilog, natap niya, nagawan niya ng magandang plano na i-divert niya yung tubig sa malalaking ilog na gawang irigasyon. At tandang-tanda ko yan, nung bata ako sa aming bayan, meron kaming Amburayan River. Malaking ilog ito. Nako, ang galing ng Marcos Sr. Ginawa niya ng irrigation project, yung Amburayan River. Aris, matandaan ko ba? Aris eh. Ano yung Aris? ARIS. Amburayan River Irrigation System. So, ganyan pala ang nangyari sa Bicol Region, panahon ng Marcos Sr. Ang Secretary of Agriculture by that time, itong si amahan ni Senator Chis Escudero ngayon. Nakalimutan ko yung first name ng matandang Escudero. Ang ganda yung team up ng Marcos Sr. at ang tatay na Escudero. It's a whole package yung Bicol River Basin Development. Kaya noon, solve ang mga baha. Walang masyadong baha noon. Maganda ang production na develop ang mga communities. Ulitin ko development of rural communities ang focus ni Marcos Sr. At yan ang nangyari dito sa Bicol River Basin Development Program. Ngayon, gustong gayahin ng Marcos Sr. Marcos Jr. Gayahin niya si Sr. Kaya lang, sabi ni Jr.,
mag-focus lang daw muna siya sa flood control. Parang napurnada na siya sa sigilang kabaha. Kasi sinisingil siya palagi sa kanyang 5,500 flood control projects na parang wala namang epekto. Palaging nababaha ang iba't ibang parte ng ating bansa. Kaya ito, uunahin daw niya muna ang flood control diyan sa Bicol para hindi na maulit pa. So ang tanong, maganda naman ang kanyang plano, programa kasi nangyari na noon, nakaya na ng Marcos Sr. Ngayon ba, kakayanan ba ng Marcos Jr.? Ano sa tingin nyo? Ako, nung panahon pa ng kampanyahan nung 2022 na presidential election, naniwala ako sa promise ng candidate BBM na gagawin niyang 20 pesos ang per kilo ng bigas. Naniwala ko noon eh. Bakit? Sa isip ko, nakaya nga ng Marcos Sr. Na nagkaroon ng rice or food self-sufficiency ng Marcos Sr. Kaya tayo ang exporter ng bigas. Tayo ang nagbibenta sa kalapit bansa. Kaya sabi ko noon, kung nakaya ng senior, kaya rin ng junior. So, kumusta man? Nakayanan ba ni PBBM yung promise niya na 20 pesos per kilo na bigas? Diba? Wala. Diyan tayo nagkamali. Akala natin like father, like son. So, marami siyang mga magagandang adhikain para sa Pilipino. Yung legacy niya, nasabi niya, gusto ko, maalala ako bilang isang presidente na wala nang magugutom na Pilipino. Yan ang gusto niyong legacy. By the end of his term, 2028, wala nang magugutom na Pilipino. Ano sa tingin nyo? Kaya ba yun na walang magugutom? Ang survey ng SWS, dumarami ang nagugutom. So, yun lang. Maganda ang hangarin. Gusto niyang gayahin ang ginawa ng kanyang tatay. Kaya lang, I doubt kung kaya niya. Kasi iba ang leadership intellect ng tatay niya, iba rin itong kanya ngayon. Iba yung mga ministers o secretaries ni Marcos Sr., mga astig. Ngayon, I don't know. Yung Department of Agriculture Secretary natin, wala fisherman yan eh. Bilyonaryo, fishing magnet. Hindi katulad ng mga kalidad ng mga secretaries panahon ng Marcos Sr. Anyway, good luck sa ating presidente sa kanyang plano na gusto niyang gayahin ang ginawa ng tatay niya. Sana magkatotoo, sana maging successful siya para maiwasan na ang baha hindi lang sa Bicol region kundi sa buong kapuluan. Okay, panoorin natin ang iba pang pahayag ng Pangulo. Magandang umaga po, mga kasama. Good morning po. Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo, lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi ay pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig na dumaan. At ang mahirap kasi, yung baha na galing kami sa Buli, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh.
Marami doon sa hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya gagahakanapan natin ng paraan yan. Ngayon, ngunit para sa ngayon ay asahan ninyo basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, basta't asahan ninyo, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po, maraming salamat po.